Muli po, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta na po kayo? Narito po tayo sa pangalawang gabi ng ating Night of Fire. Bahagi po ng ating paghahanda para sa ating National Church Fest sa August. So alam ko po nga marami sa inyo ay handang-handa na. Amen ba? Sa ating pong Harvest Festival sa darating na August. So, kahit na po pandemic, talagang ang Panginoon ay may ginagawa sa pagpapatuloy ng paghayo at pangangaral ng mabuting balita at paggawa ng mga alagad saan mang dako ng ating bansang Pilipinas at maging sa ibang bansa na kung saan sa lahat ng mga dako na mayroong IRM churches. So mga kapatid, magpatuloy po tayo sa atin hong pagsasama-sama sa pagsabang ito. Palakpakan niya po natin ang Panginoon mga kapatid, purihin ng Diyos. Yes Lord, thank you Lord. Salamat Panginoon. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. O mga kapatid, tunay na napakabuti ng Panginoon. Tayo po muna ay saglit na pumigil at manalangin. Ama naming Panginoon, ngayong gabing ito'y patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. At sa iyo ay patuloy na naghahandog muli ng aming buhay. Mulit-muli namin itinatalaga sa iyo ang aming buhay, pinapasakop sa iyo ang aming buhay, at mulit-muli namin sinasabi, you must increase, we must decrease. It's all for your glory. It's not about me, it's not about anybody. It's about you. It's about your glory and honor. Panginoon, patuloy mo kaming pagpalain sa gabing ito, ang iyong mga salita, ang iyong aming mga mapapakinggan ngayong gabi, patuloy na magministeryo sa aming mga buhay, ay ikaw'y maitaas sa lahat ng aming mga pakikinggan ngayong gabi. Mataas ka, mapapurihan ka at maparangalan, at walang iba, kundi ikaw lamang. In Jesus' name, Lord, we pray, and everybody say, Amen and Amen. Praise God. So, sa atin po ngayong gabi, sa atin ng pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon, ang atin ng paksa ay, how beautiful are the feet of them that preach the gospel. Anong pagkagandang pagmasdan ng mga paa ng mga naghahatid ng mabuting balita, ng mga nangangaral ng ebanghelyo ng Panginoon. Wow! Napakagandang talata po. Mga talata ang ating babasahin. Ito po ay nasa Romans chapter 10, verses 13 to 15. Sama-sama po natin basahin ang mga talatang ito. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Ngunit paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila isinugo? Gaya nga na nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. How good, how beautiful are the feet of them that bring good news or preach the gospel. Ngayong gabing ito, mga kapatid, ay hindi ko po ito ipapaliwanag sa iyo. Hindi ko po ito i-explain sapagkat ito naman pong mga talatang ito ay pamilyar na sa ating lahat at alam na natin kung ano ang kahulugan yan, karaniwan. Sa halip, ang gagawin ko ngayon, sa halip na ipaliwanag ko ay aking i-illustrate. Aking pong bibigyan sa inyo ng halimbawa mga katotohanan ng katuparan ng mga talatang ito sa ating panahon. Hindi ko i-explain, kundi i-illustrate ko po ang mga talata. Sa pamamagitan ng pagkwento sa isang kasaysayan sa misyon. Noong 1986, ay may mga misyonero na isinugo doon sa Bicol region. Sila po ay 11 mga misyonero. Noong mga panahon po na yon, ay masyadong napakahigpit ng mga pangyayari may kinalaman sa ating mga kaibigan, mga kababayan
mga kapatid na Pilipino na nasa New People's Army sa Bicol Region. Noong mga panahon na yon ay napapabalitang napipintong bumaksak sa komunista ang ating bansang Pilipinas. 11 missionary po ang isinugo doon sa Bicol Region, particularly sa bayan ng Ragay, Camarines Sur. At totoo nga ang sinasabi, sapagkat laganap nga ang encounter sa pagitan ng mga militar at ng mga New People's Army. Marami pong mga namamatay at bukod po doon sa labanan na yon, ay marami ring mga patayang nangyayari sa iba't ibang mga lugar doon sa Camarines Sur. At noong mga panahon na yon, ang 11 missionary ay hindi po natakot na mangaral ng mabuting balita. Sila po ay nagdaos ng krusada sa iba't ibang baryo, nagdaos ng krusada sa iba't ibang plaza ng bayan, barangay, sitio, at talagang halos lahat ng mga barangay at bayan sa Camarines Sur ay kanilang sinikap na mapagdausan ng mga pangangaral ng mabuting balita. At bunga niyan ay natayo ang iba't ibang mga IRM churches, ang mga simbahang Kristiyano sa iba't ibang lugar ng bayan ng Ragay. Nauna na sa bayan ng Ragay, Epsimion, Barangay Epsimion, Pugot. At sa lugar na yon, sa ngayon ay merong isang very dynamic church tayo. At napakamalagong simbahan ngayon. At very powerful. Talaga naman pong ginagamit ng Diyos sa iba't ibang mga paligid ng bayan, ng karatig bayan. At nakapangangaral ng mabuting balita. Napakasiglang simbahan meron tayo. Because of the preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ. Ang isang hindi ko malilimot na naalalang kasaysayan ay mayroon pong mga nagmisyon sa barangay ng Sinuknipan. Ito pong Sinuknipan ay sakop ng bayan ng Del Gallego. Camarines Sur pa rin, katabi ng bayan ng Ragay. Noong mga panahon na yon, ay mayroon pong isang grupo ng mga manggagawa at kasama ang mga kapatiran doon sa Pugo, o Epsimion, nasakay ng skates at papunta doon sa mission field, sa Sinuknipan. Maya-maya po, habang nagbibiyahe, kasama pa nga noong mga panahon na yon, yung isang ama, nung isang missionary, noong mga panahon na yon, na galing po ng Bulacan, ay pumasyal po doon sa anak niyang missionary na nasa Pugod, Epsimion, Camarines Sur, para bisitahin yung anak niya. Nataon pa naman na isinama ng anak doon sa mission sa Sinuknipan, nagkataon na kasama yung ama, tumatakbo po yung skates na kanilang sinasakyan, ay bigla pong mayroong dumating na helicopter ng mga militar at bumabaril doon sa tabi ng kanilang release na kung saan sila ay naglalakbay. So kasabay noong pagtakbo ng sinasakay nila, ang helicopter ay nandiyan sa taas at binabaril po yung kapaligiran. Rat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 . Nakita ko po yung ama noong isa sa mga missionaries na nakasakay doon. Nakatitig sa kanyang anak. At pagkatapos po noon, niyayana nung ama na umuwi na lamang sapagkat nakatatakot pala doon sa mission field. Pinapauwi na sa Bulacan yung kanyang anak. Itong anak ay hindi po sumama sapagkat ang sabi ng anak sa kanyang ama, doon siya tinawag. At ang Panginoon ang mag-iingat sa kanya. Nanatili yung missionary. Ito po ang isang eksena. Habang sila po'y papunta, hindi po sila umuwi, hindi po sila umatras. Sila po'y tuloy-tuloy papunta sa mission field sa Sinuknipan. Pagdating po nila doon sa barangay na Sinuknipan, ay nagigera. Ang mga tao po'y nakakagulo. Takbuhan doon sa plaza, takbuhan doon sa sentro ng barangay. Ang mga tao po, yung grupo po ng mga missionary natin, yung mga kapatiran, na mayroon pong fellowship na gagawin doon, may schedule ng fellowship, hindi po umatras. Pumunta po sila doon sa bahay na pagdadausan ng fellowship. Ang problema, pagdating po sa bahay noong kanilang pagdadausan ng gawain, nandiyan po yung helicopter sa kanilang tapat. At bumabaril na naman doon sa dako-dako doon. Rat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 a. At wala ng tao doon sa kanilang pagdadausan ng gawain. So, ang mga missionary po natin at yung mga kapatiran ay bumalik na lamang at pumunta sa sentro. Sapagkat noong mga panahon pala na yon, ay nilusob ng may 300 New People's Army ang barangay na yon. Kaya po ang mga tao ay nasa sentro na lang lahat.
At mga militar ay nasa paligid at sinisikap na huwag makapasok ang may 300 mga New People's Army noong mga panahon na yon. Alam niyo kung ano ang ginawa ng ating mga kapatiran na nandoon? Yung pong missionary natin na nandoon, nagpaalam sa barangay captain. Kung pwede ba na sa kabila na nagpuputukan at nagdidigmaan, sa gitna ng digmaan, ay kung po pwede na tumayo doon sa sentro at kausapin ng mga tao, manalangin, mangaral, no, para sa sitwasyon. Pumayag naman yung barangay captain. Kaya po yung missionary ng mga panahon na yon, sa gitna ng putukan, tumayo sa gitna ng kapulungan ng mga ng buong barangay, nangaral ng mabuting balita, no? Nanalangin para sa bayan. Alam niyo po kung ano naging bunga ng gawain na yon. At marami pang mga gawain inilunsad doon. Marami pong mga pagpunta at pagmimisyon. Natayo po ang isang church sa lugar na yon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tunay po na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay makapangyarihan. Ito ang kapangyarihan sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Hindi pa po nagtatapos doon. Meron pong isang grupo uli ng mga misyonary na nadistino naman sa barangay ng Tagbak, Camarines Sur. Itong grupo ng mga misyonaring ito naman ay gustong magmisyon sa isa sa mga liblib na lugar, coastal na barangay, na kung lalakbayin ay mga more or less 1 oras sa bangka. Nagpasya yung manggagawa doon natin na magmisyon doon sa lugar na yon. Ang pangalan ng lugar na yon ay Kaima, Sipokot. Yung pong lugar na yon ay coastal area. Yung pong lugar na yon ay walang kuryente, wala pong pag-unlad, ang mga kalsada ay putikan, wala mong semento. At ang tanging paraan para makarating doon ay sa bangka. At sa panahon naman ng tag-araw, ay meron hong mga jeep na pumupunta doon. Pero pagka umulan na, ay hindi na po pwedeng pasukin pa. Ang sabi po ng mga taga-Tagbak, noong pong mga misyonary ay papunta roon at magmimisyon, sabi noong mga kapatiran doon sa lugar na kinadidistunuhan ng ating mga manggagawa, ay nako, walang nakakapunta dyan na nakakabalik ng buhay. Nakatatakot, parang sinasabi nila, nakatatakot yung lugar na yan. Mahirap na mag-mission dyan sapagkat napakaraming mga rebelde dyan at talagang maraming nangyayaring patayan dyan. So parang nangyayari, dinidiscourage nila yung mga manggagawa natin doon na mag-mission doon. Pero itong ating mga manggagawang ito ay nagsabi sa kanila na huwag kayong matakot sapagkat ang Panginoon ay kasama natin. Napakahalaga lalo na may pangaral sa kanilang mabuting balita upang ang pagbabago ay dumating sa barangay na yan. To make the long story short, yung ating mga manggagawang nakadistino sa lugar na yon ay sumakay ng bangka para mag-mission sa lugar na yon. Nang pumunta doon, kasama yung ilang mga kapatiran, ang ginawa ng ating mga manggagawa at ng mga kapatiran nilang kasama, nilibot ang barangay, ang poblasyon ng barangay, nagpamahagi ng mga babasahing Kristiyano at inimbitahan ng mga tao na kanilang nakakausap na pumunta ng mga 2:00 ng hapon doon sa isang maliit na rest house sa sentro sapagkat magkakaroon doon ng pangangaral at pananalangin sa mga may sakit at mga may karamdaman. Inimbitahan nila lahat ng mga may karamdaman na pumunta doon sa maliit na rest house sa sentro, no? At para panalangin para sa kanilang kagalingan. At nung 2:00 na ng hapon, the same day, nagdatingan ng marami mga tao. At nagsimula na mangaral ng salita ng Diyos yung ating manggagawa. At nagsimula na rin ang manalangin sa mga may sakit at karamdaman at purihin ng Diyos. Ang dami pong mga gumaling. At ang dami rin pong mga tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas nila nung araw na yon, the same day. At mula ng araw na yon, nagpaalam yung manggagawa natin doon sa mga tao, pwede ba silang bumalik sa susunod na Biyernes para gawin uli ang nasabing gawain? At pumayag ang mga tao, parang sabik na makapakinig ng salita ng Diyos. Sabik na magkaroon ng ganong gawain. Kaya sumunod na Biyernes, pumunta uli ang ating mga manggagawa.
Alam nyo mga kapatid, maraming hirap para magmisyon sa lugar na yon. Ang totoo, yung dalawa natin manggagawa, may pagkakataon para makarating doon sa barangay na yon, sapagkat walang bangka na dimotor na po pwedeng magamit. Naghiram sila ng sibid. Alam niyo po yung sibid, yung maliit na bangka na disagwan. Yung dalawang manggagawa ay nagsagwan. 3 oras po silang nagsagwan. Patungo lamang doon sa misyon na yon. Sapagkat yung isa hindi marunong, yung isa lang ang marunong. Kaya halos isa lamang ang nagsasagwan. More or less 3 hours. Bago sila makarating doon sa liblib na lugar na yon. Alam niyo po yung liblib na lugar na yon, para mapasok nyo, parang yung pelikulang na anaconda, yung may mga batis na dadaanan na paikot-ikot, parang yung mga anaconda, ganun po yung mga batis doon. Mula sa malaki sa dagat, papasok ka hanggang sa makarating ka doon sa barangay nila. At pagdating nila po nung dalawang manggagawa doon sa baryo, nagsimula silang patuloy na magdalaw, mangaral ng mabuting balita, nagkaroon sila ng gawain, at ito pa ang malaking problema. Inabutan sila ng bagyo doon sa loob ng barangay. At hindi po sila makalabas-labas, hindi po sila nakauwi. Sila po doon natulog, pero habang sila doon natulog at kinabukasan, inimbitahan sila ng principal ng elementary school na doon ay mangaral sa flag ceremony at nangaral sila. Mga kapatid, to make the long story short, dahil sa mga pangangaral na yon at pagtuturo na yon, sa kabila ng mga hirap, ay hindi tumigil ang mga manggagawang yon, kapatiran. Natayo ang isang malusog na iglesia sa lugar na yon. Kaya doon sa lugar na yon ay meron ng IRM Church na malago at marami na pong na-produce ng mga workers mula doon na ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang dako. At ang iglesyang yon, mga kapatid ko, ay tunay na mabungang iglesia, isang malagong simbahan natin doon sa Bicol region. Dahil sa pangangaral ng mabuting balita, dahil sa pagtuturo ng salita ng Diyos, mga kapatid ko, mayroon pa nga pagkakataon pa, yung ating may mga manggagawang na destino, doon sa mga paligid ng barangay, tulad halimbawa, isang barangay na malapit doon, yung Lipilip. Naku mga kapatid, para yun marating mo, maglalakad ka ng napakahaba sa putikan. Yung ating manggagawang nakadestino doon, pinadala ng lasong itim na ang ibig sabihin, umalis ka na dito. At kung hindi ka aalis, ikay papatayin. Yung lasong itim na yun, itanda na dapat umalis ka na. Pero yung ating manggagawang yun, ayaw umalis. Ang sabi ng manggagawa natin yun, ang Panginoon na magliligtas sa kanya, siya ay sinugo ng Panginoon para ipangaral ang mabuting balita at wala siyang masamang balak sa mga tao roon. Pero dahil sa pakiusap na lamang ng barangay captain at ang mga tao doon, ang mga tao na nakiusap, Pastor, bumaba na po kayo. At bumaba naman na ang pastor. Pero hindi na wala ng kabuluhan ang kanilang pangangaral. Sapagkat sa lugar na yun, Lipilip, meron tayong ngayong mga kapatiran. Mga kapatid, napakagandang pagmasdan ng mga paa, ng mga tao naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan kahit saang lugar. Alam nyo, mga kapatid ko, ang isa pang makikita natin kasaysayan doon na hindi po malilimutan. Doon po ay meron pong manggagawa tayo na nagmisyon din sa isang liblib na lugar naman. 3 kilometers mula roon sa barangay na may kalsada, 3 kilometers papaahon sa bundok para marating mo yung tuktok ng kabundukan na yon. Ang pangalan ng lugar na yon naman ay Bagong Sikat. Itong manggagawa natin ay hindi natatakot at mga kapatiran natin kasama sila, hindi natatakot na pumunta kung saan-saang lugar ng liliblib at mangaral ng mabuting balita. Isang araw na sila po'y pumunta roon at mangaral ng mabuting balita. Naku, ang mga tao po doon ay sabik na sabik sa pangangaral. Sa sandaling mag-anyaya ay nagpupuntahan ng mga tao. At kapag may pinalangin ay nagsisigaling ang mga may sakit at may mga karamdaman. Isang araw, isa sa mga pagtitipon na ginagawa ng ating manggagawa doon at mga kapatiran na mga nagmimisyon, ay meron po silang na-encounter na isang makapangyarihang alagad ng isang relihiyon na tinatawag na watawat ng lahi. Ang tawag niyan, kilala sa tawag yan na Rizalista. Doon, nung panahon ng gawain nila, ng pagtitipon na yon, ay meron purong isang lalaki na nakaupo sa likod na napansin ng manggagawang nakatitig sa kanyang mabuti habang siya nagtuturo.
at bumubulong-bulong. Matapos ang gawain ng pagtitipon, ay kinausap niya nung manggagawa ang mga kapatiran na kung sino ba yung lalaki na yon. Kilala naman pala nilang lahat. Pinakilala sa madaling salita kung sino yung lalaki na yon. Yung palang lalaki na yon ay nanggagamot sa lugar na yon. Pag sinasapian ng espiritu ni Andres Bonifacio, nananaga naman yung lalaki. Kaya po iniwan na ng asawa at mga anak. Sapagkat pagka sinapian ni Andres Bonifacio at lasing na lasing, nananaga. Nang pumunta ako doon sa bahay ng lalaki, nung pumunta po yung manggagawa natin sa bahay ng lalaki, nako, puro tagayong haligi ng bahay. Mga kapatid, ngayon, itong lalaking ito, ay kapag sinasapian naman ng relihiyon ni Rizal, ng espiritu ni Rizal, pag nag-uurasyon at sinasapian ni Rizal, nanggagamot naman. Maraming gumagaling. Hindi tinatabla ng kutsilyo, di umano. Kumakain ng bubog, di umano, sabi ng mga tao ron. Nako, very powerful din itong manggagamot na to. Yung manggagawa natin ay bumibisita rin sa bahay. Binahagi na ng mabuting balita ng kaligtasan. Alam niyo po, to make the long story short, itong lalaking ito ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Isinurrender ng lalaking ito ang lahat ng kanyang anting-anting doon sa manggagawa. Yung kanyang libro ng mga Latin, isinurrender doon sa manggagawa. Yung kanyang kwintas na may isang na triangle na may isang mata, isinurrender doon sa manggagawa. At yung kanyang ginagamit sa orasyon, tali sa ulo, yung kanyang parang sutana, isinurrender sa manggagawa. Sa madalit salita, itong lalaking ito, binago ng Diyos ang kanyang buhay. At itong lalaking ito ng mga panahon na yon, naging gitarista sa gawain doon sa church. Nagkaroon ng church sa lugar na yon. At naging gitarista ang lalaking ito. At muli sila nagkabalikan ng kanyang pamilya. Nakita nyo nagagawa ng Ebanghelyo. Nakita natin kung gaano kalakas at kakapangyarihan ng Ebanghelyo sa ikaliligtas at ikababago ng sinumang sumasampalataya. Tunay, the gospel is the power of God unto salvation for those who believe. Wow, praise God. To God be the glory. Alam niyo mga kapatid, itong isang manggagawa natin ito, meron pa uling isang na-encounter. Isang espiritista sa lugar na yon. Ang pangalan naman ng lugar na yon ay Bangon. Doon sa barangay ng Bangon, ay nagmi-mission din itong manggagawa natin at mga kapatiran. Merong isang espiritista doon. Na itong espiritistang ito, naggagamot din sa mga may sakit. Matanda na siya. Meron siyang orasyon na ginagawa, sinasayawan niya, kasama ang insenso, yung manggagawa, pinapaligiran niya, sinasayawan niya, yung may sakit para gumaling. Kinausap ito ng manggagawa natin. Binahagi na dito ng mabuting balita. Tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Ay, alam niyo ba itong espiritistang to? Umamin. Ang sabi ng espiritista doon sa manggagawa natin. Sabi niya, Pastor, aminin ko po sa inyo, itong ginagawa kong ito, alam kong hindi ito sa Diyos. Alam kong hindi ito sa Diyos. At muli, isinurrender noong espiritistang yon ang kanyang buhay kay Kristo. Tinanggap niya si Kristo bilang Lord and Savior. Purihin ang Panginoon. The gospel is the power of God unto salvation for those who believe. My dear brothers and sisters, napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Isang alaala pa na tunay na ang makapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoon, mga kapatid. Ito, meron tayong manggagawa na nag-mission naman sa sa probinsya na tinatawag na Camarines Norte. Doon sa Camarines Norte po, kilala po ito na relihiyosong probinsya, lalo na po yung bayan ng Binsons. Ang bayan ng Binsons ay kilala sa napakarelihiyosong bayan sa lahat ng bayan ng Camarines Norte. Marami po mga pare andyan galing. At talagang pagka Biyernes Santo po, duguan ang mga kalye ng bayan ng poblasyon. Sarami po na nagpipinitensya sa bayan na yan. Very religious. Ang totoo po, wala pong nakapasok na Kristiyano, Ebangheliko sa poblasyon. Wala po dyan nakapag-establish ng church. May nagmimisyon, umaalis din. Talaga, ang stronghold sa lugar na yan ay napakatindi po. Yung ating pong grupo ng mga manggagawa, kasama yung mga kapatiran, yung ating mga manggagawa, pumasok po sa bayan na yan, ng Binsons, para magsagawa ng pagmimisyon. Dahil
sa mandato ng Panginoon na magbukas ng gawain sa lugar na yan. At sapagkat ang lugar na yan ay kailangan magkaroon ng pagliligtas. At ang mga gawa natin ay hindi nagatubiling pumunta doon kasama ang mga kapatirang na hindi pa nasasanay sa pagmimisyon. At doon na lamang nasanay sa pagmimisyon. Alam niyo po, sa loob ng ilang mga buwan, more or less 6 months, nagulat ang buong bayan. Lalo na yung poblasyon. Sapagkat nang malaman na nila, meron ng existing Christian church, born-again evangelical church sa poblasyon ng bayan na yan. Alam nyo, tunay na ang ginawa ng Panginoon sa lugar na yan, sa bawat barangay na nakapaligid, nagkaroon ng mga pangangaral sa bawat kanto, sa bawat plaza, sa bawat sitio ng barangay na nakapaligid, nagkaroon ng preaching of the gospel. Gabi-gabi, sa bawat araw, walang tigil sa pangangaral ng mabuting balita. Buhat-buhat ng mga misyonary natin, ng mga amplifier, wala pa pong sasakyan noon na sarili, ni bisikleta, wala mong masakyan, buhat-buhat po nila yan para makarating. At yung mga mas malalayo, iniupa na lamang sa tricycle. Gabi-gabi yan. Walang tigil sa pangangaral ng mabuting balita ang ating mga manggagawa sa lugar na yon. Kaya po na magtipon-tipon sa lugar na yon, inupahan nila ang isang cover court doon sa isang napakakilalang eskwelahan sa poblasyon mismo ng bayan ng Binsons. Inupahan nila para maisagawa ang joint fellowship ng lahat ng mga Bible study groups, ng lahat ng mga cell groups sa lahat ng mga barangay. O purihin ng Diyos, napakaraming dumalo. More or less 100 na mga tao pong pumunta. Nagulat na lamang ang bayan na mayroong nagapalang ganung kalaki na grupo ng mga evangelical Christian sa lugar na yon. Hanggang sa magpatuloy ang gawain sa poblasyon. At ngayon po, mga kapatid, kagalakan kong ibalita sa inyo, ako po'y lagi pumupunta roon at nagdadalaw sa ating mga gawain sa Camarines Norte. Doon sa Binsons, ngayon, habang ako'y nagsasalita sa inyo, napakaganda ng gawain natin doon. Yung pong simbahan sa Binsons, napakalago ngayon. Lumalago yung simbahan natin doon. 2 pong pananambahan, puno ang bawat pananambahan. Tuloy-tuloy ang kanilang disciple making, ang soul winning, mga kapatid ko, at church planting. Sila po ay nagtatayo ng bagong simbahan na ulit, ang church building. Alam niyo po ba sa bagong church building na ginagawa nila doon? Meron na sa Binsons may sarili tayong church building. Sila po ay may church planting. Ginagawa nila po nila ng church. Alam niyo ba kung sino gumagawa? Yung pong mga professional na mga kapatiran natin doon sa church, pag Sabado. Pinuntahan ko po eh. Binisita ko po yung ginagawa nilang building doon sa misyon. Yung principal, yung teacher. Pag Sabado, nandoon po. Naghahalo ng semento. At sila ang nagpapala, sila ang naghahakot ng buhangin at graba, sila ang gumagawa ng church sa mission na yon. Wow, grabe po. Patuloy na pinalalago ang gawain sa lugar na yon. At nararating ang iba't ibang mga bayan, iba't ibang barangay, at sa buong Camarines Norte, marami na po tayo mga simbahan dyan. Mga kapatid ko, purihin ng Diyos. Tunay na sinasabi sa Romans chapter 10, verses 13 to 15, ay totoo. Paano nga naman ang tao magsasampalataya sa Panginoon kung walang napapakinggang aral? At paano naman makakapakinig kung walang nangangaral? At paano may mga ngaral kung walang isinugo? Mga magulang kapatid, napakagandang pagmasdan na mga paa ng mga taong naghahatid ng mabuting balita. Alam niyo, napakarami pang kwento sa buong iglesia natin, sa iba't ibang panig, Luzon, Visayas, Mindanao, napakarami pang kwento ang ating mga iba't ibang mga manggagawa sa marami mga probinsya. Kamangha-mangha, nakatutuwa, nakakapagbigay ng inspiration. Napakaraming ginagawa ang Diyos. Tunay na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang mga tao ay mananampalataya, maliligtas kung sila'y mananampalataya.
Pero paano mananampalataya kung wala silang napapakinggang aral tungkol kay Jesus? Paano may mapapakinggan kung walang mangangaral? Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ito ang panahon na meron ng mangaral. Ito ang panahon na sa gitna ng pandemic. Ito ang panahon na sa gitna ng maraming problema sa lipunan. Go and preach the gospel because this is the power of God unto salvation for those who believe in God. Mga kapatid ko, walang ibang paraan para maligtas ang tao, kundi ipangaral mo ang mabuting balita. Yung po ang mandato natin sa church. Preach the gospel. Go and make disciple of nations. Preach the gospel. This is the power of God unto salvation for those who believe. Kaya po yung mga tao, kahit po yan ay mga patay dahil sa kasalanan. Yung mga tao kahit patay dahil sa kasalanan, pero hindi po sila patay physical. Sila po'y nakakapakinig physically. At kapag narinig nilang ebanghelyo, may kapangyarihan ang ebanghelyo upang sila ay manampalataya, upang sila ay makaunawa, upang sila ay makaintindi, upang sila ay magkaroon ng realization sa kung anong kalagayan nila at makilala nilang sila ay makasalanan at mapapahamak sa impyerno at walang daan kundi si Jesus. Walang katotohanan kundi si Jesus. Walang buhay kundi si Jesus. Sapagkat si Jesus ang daan ng buhay at katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. So mga kapatid, this is the power of God unto salvation. Kahit po anong tigas ng puso ng tao, kahit po ang taong yan ay patay sa kasalanan, kahit ang tao na yan ay binulag ng kadilimang ito, sa sandaling ipangaral mong ebanghelyo, ito ang kapangyarihan upang sila'y mangaligtas. Makaunawa at makita nila ang kanilang sarili at makilala nila si Jesus bilang Lord and Savior. Sa totoo lang, meron yung ating isang manggagawa doon din sa bayan na yun ng Binsons. Hindi po ito malilimot, napakagandang kasaysayan. Sapagkat ang anak nitong taong to ay isang manggagawa na ng IRM ngayon. Ito pong lalaking ito ay napakaraming bisyo. Siya po'y walang ginawa kundi ang magmadyong, magbaraha, magtongit. Nagkataon naman na doon sa bahay na pinagsusugalan niya, ay meron tayong gawain doon sa baba. Doon sa pinakalabas ng bahay ay merong gawain. Sila po ay nandoon sa second floor ng bahay kubo at nagsusugal. Isang gabi, ito pong lalaking ito, hinihintay niya yung mga kasamahan niya sa tongit. Yung kasamahan niya sa bisyo, sa alak, hinihintay niya. Wala pa, hindi pa dumarating. Samantalang hindi pa dumarating, nakaupo siya doon sa taas, sa terrace ng bahay na pinagbibisyuhan niya. At nagkataon namang may gawain tayo sa baba. Nakinig po itong lalaking to. So, habang wala yung kasamahan, nakikinig siya. Hanggang maya-maya, bumaba na yung lalaki, sumali na doon sa gawain. Alam nyo, Biyernes yun. Kinalingguhan, itong lalaking ito, pumunta na sa church. Alam nyo, itong lalaking ito, kamuntik pang hindi makilala ng ating missionary sapagkat nakaayos na maayos ang damit. At alam niyo itong lalaking ito, binago ng Diyos ang kanyang buhay. Binago ng Diyos ang kanyang buhay. At siya ay naging missionary pa natin, local missionary sa lugar na yon, na pumahayot, nangangaral ng mabuting balita mula sa napakaraming bisyo. O mga kapatid, yan ang katotohanan na sinasabi nito. No? Ipangaral mo ang mabuting balita. Sapagkat ito ang kapangyarihan sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ang mga tao po ay biktima ng kasalanan. Ang mga tao po ay nasa kadiliman. Ang mga tao po ay nalilihis ng landas. Binubulag ng Diyos ng sanlibutan itong si Satanas ang isip at puso ng mga tao. Pero may kapangyarihan para sila maligtas. Preach the gospel. Preach the gospel. Because the power of God, this is the power of God unto salvation. Once na ipangaral mo ang mabuting balita, sa kahit sinong nabubulagan, makakaunawa at makakakilala kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mga manginamahal ko, mga magkapatid, itong ating gawain pong itong malaking hamon sa atin. Huwag pong matakot sa sa pandemic, huwag tayong mag-alala sa anumang mga bagay-bagay. Buong ingat natin ang gawin ang pinapagawa ng Panginoon. Sundin pa rin ang mga protocols, pero higit sa lahat natin sundin. Habang sinusunod natin ang protocols ng kalusugan sa ating bansa, sundin natin ang protocol ng Diyos. Preach the gospel! Sapagkat kailangan mga tayo makapakinig ng mabuting balita ng kaligtasan
para sa kanilang pagbabago ng buhay. Mga minamahal ko, mga magulang kapatid, napakagandang pangmasdan ng mga paa ng mga taong naghahatid ng mabuting balita. Ito ang katotohanan ng mga talatang ating binasa. At ngayon po, tunay pong nahaharap tayo sa isang malaking hamon sa buwan ng Agosto. Sama-sama po tayo sa month of August. It's harvest time. Ito po ang araw na ating pinaghahandaan ngayon, ang ating church festival, harvest festival. It's time to preach the gospel because this is the power of God unto salvation for those who believe in God. Mga minamahal ko, isang malaking pribilehyo na kayo makasama sa isang napakalaki ng gawain ito ng ating misyon sa simbahan. Mga kapatid, sa darating pong susunod na taon, tayo po'y magkakaroon din ng sama-samang water baptism sa lahat ng mga tinawag ng Diyos, sa lahat ng mga nanampalataya. Simultaneously, magkakaroon tayo ng simultaneous water baptism nationwide. Para purihin at dakilain ng Diyos na buhay na nagliligtas at nagbabago ng buhay ng mga Pilipino at patuloy na gumagamit sa ating mga taga-IRM para humayo at ipangaral at gawing mga alagad ng mga bansa. Muli po, mga magkapatid, tayong lahat ay pumikit at manalangin. Pwede bang mula ngayong gabi, muli nating ihandog ang ating buhay, muli nating italaga ang ating buhay sa ministeryong ito ng pangangaral ng mabuting balita. Hindi ko po ipinupwera ang aking sarili. Kasama niyo po ninyo ako. Muli kong inihahandog at itinatalaga ang aking buhay sa pangangaral ng mabuting balita, sa paghayo at paggawa ng mga alagad. Tayo pong lahat ay sama-sama manalangin. Pumikit po tayo. Taas natin ating mga kamay at manalangin naman naming Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, Lord. Sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Tunay na ikay buhay na Panginoon Diyos. Tunay na hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ika'y walang katulad, ika'y nagliligtas, ika'y nagbabago. Ikaw ang nagsabi sa amin, Lord God, na mangaral ng iyong ebanghelyo sapagkat ang ebanghelyo ang kapangyarihan sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Maging ang mga tao biktima ng kadiliman, maging ang mga taong ito ay nabubulagan dahil binubulag ng kasalanan. Ngunit ang kapangyarihan ng ebanghelyo higit na mas makapangyarihan sa lahat ng mga gawa ng kaaway, sapagkat ikay pumunta sa daigdig to destroy all works of the devil. Oh Lord, in the name of Jesus, narito po ang iyong iglesia, ang IRM people, kasamang lahat ng mga Kristiyano sa iba't ibang mga kalipunan ng mga panampalataya sa body of Christ sa Pilipinas. Kami po'y kabilang sa kanila na ngayon ay gagawa at patuloy na gagawa ng iyong ipinapagawa sa amin. Lord, pandemic ang mga panahong amin nilalakaran. Nakababahala ang mga mabilis na pagkahawa na sa mga virus na mga sa aming kapaligiran. Pero Lord God, kami po'y nananampalataya. Oh Lord, higit na mas makapangyarihan ng Diyos na nasa amin kaysa Diyos na nasa libutan. Lord, ikaw may sabi, preach the gospel, season or out of season. Ipangaral ang mabuting balita, panahon man o hindi panahon. Lord, season or out of season, pandemic man at hindi pandemic, hirap man o maginhawa, Lord, mangangaral kami ng iyong mabuting balita because this is your power, Panginoon, para maligtas ang bawat sumasampalataya, makalaya sa pagkakagapi at pagkakaalipin ng kasalanan ng mga tao at mabago ang buhay. Ama namin, Panginoon, basbasan pagpalain ng buong IRM people, nationwide, worldwide, Lord God. Panginoon, kami po'y sama-sama, sabay-sabay kami, Lord God, na nagagawa para sa iyo, Lord God. It is not about us. It is for your glory and honor. It is for this nation, Lord God, for the transformation of this nation, in the name of Jesus and for His glory. Panginoon, basbasan mo at pagpalain, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran, nationwide, worldwide, ng IRM people. At patuloy mo kaming gamitin sa amin pong misyon na ginagampanan upang patuloy manghikayat at patuloy na magtayo ng mga simbahan sa mga wala pang simbahan. O Lord, sa iyo po namin inaalay muli ang aming buhay at inaalay namin sa iyo ang lahat ng papurit parangal sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng
Amen and amen. Mga kapatid, muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Marami pong salamat at muli po, makita-kita po tayo bukas ng gabi. Ang ating pong tagapagsalita bukas, ang huling gabi, July 29, ay walang iba kundi ang ating minamahal na General Superintendent, ang ating Bishop Nemi Martin. So patuloy tayong mag-anyaya ng ating mga kapatiran. I-send din nyo sa mga kapatiran ang ating link at patuloy tayo sa ating Night of Fire huling gabi. Bukas, makita-kita po tayo sa ating live streaming, sa ating online viewing. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang gabi. God bless you all.